Hi everyone! Nandito na naman tayo sa ating kusina para gumawa uli ng Nox. Bali, doble pong ingredients ang ating gagamitin ngayon para sa ating Nox gelatin. Gaya pa rin ng dati, meron pa rin tayong condensed milk, nestle cream, keso, ang ating Nox gelatin, ang ating gelatin na pandekorasyon. Niluto ko na siya para naka-ready na. Ito na ang ating mga gulaman. Ginayat natin siya ng mga parisukat. Yan. 3 kulay ang gagamitin natin ngayon dahil dobleng ingredients ang ating gagamitin kaysa ng una nating ginawa. Para siguradong mas maligat ang ating gawa, inilalagay ko sa salaan ang mga gelatin pagkatapos gayatin para kung may tubig man siya ay maalis para maligat pag nayari. Pwede na nating ilagay sa microwavable ang ating gelatin. Sunod ay yellow. Sunod ay red. Atin pong hahaluin pag nailagay para lahok-lahok yung kulay niya para maganda siyang tingnan. Yan. Para sa ating sauce, paglalahok-lahokin ulit natin ang ating gatas, all-purpose cream, at ang ating keso. Katapos ay hahaluin lang natin siya. Yan. Haluin natin ang haluin hanggang sa siya ay mag-mix yung mga ingredients niya. Ayan. Sana po nag-i-enjoy kayo sa panonood ng aking pagluluto ng Nox gelatin. Hindi po naman pala siya niluluto, paggagawa. Ang niluluto lang natin dito ay itong ating gelatin. Yan. Mix-mix lang natin siya para pantay-pantay yung kanyang cheese, yung gatas, yung nestle cream. Ito naman yung ating Nox gelatin. Hindi lang siya dito ginagamit sa Nox gelatin. Pwede rin siyang gamitin sa ice cream, pies, cheesecakes, fondant icing. Yan, ito po yung
inihahalo ko dito para po siya ay makunat. Tutunawin lang po siya sa maligamgam na tubig bago ilahok sa mga gatas. Ito po ang ating Nox gelatin. Tutunawin lang natin siya sa tubig na mainit. Kahit naman hindi siya kumulo, basta mainit na siya. Tunawin lang natin siya mabuti bago ilahok dito sa ating gatas. Ayan. Kapag siya itunaw na, pwede na natin siyang ilahok sa ating gatas. Haluin din po natin siyang mabuti. Ito po yung ingredients niya na nakakapagpakunat sa kanya. Para siyang yung ginagamit sa mga fondant cake. Ayan. Haluin lang natin siya mabuti. Ayan. Pwede na natin siyang ilagay sa ating gelatin. Yan. Kapag nailagay natin yung gatas, haluin natin siya para hindi dikit-dikit ang kanyang gelatin. Yan. Napakasarap po nito. Bentang-benta po ito kapag may okasyon kami. Medyo medyo mahal ang kanyang budget, pero masarap naman siya. Haluin lang natin. Pwede na natin siyang takluban at lalagay na natin siya sa ref. Ito ang ating Nox gelatin. Ayan po. Tapos na tayo sa ating Nox gelatin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sana i-try nyo din to. Hindi kayo magsisisi. Masarap siya. Thank you for watching.